Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina mas pinainit po ni Boy Drilon ang Itbulaga sa pamagitan po ng mga songs na binahagi niya po sa Itbulaga stage. At kanina nga ipirinomote niya din po ang kanyang bagong song na favorite season na after 7 years mga kadabarkads ay ngayon lang ulit siya gumawa po ng kanta. At nakita nga natin kanina ang live audience mga kadabarkads habang nagpe-perform po si Bugoy Drelon. Sobrang in-enjoy nila ang naturang song habang ninanamnam ang mga lyrics ng naturang kanta. At kanina naman po nakasama natin ang Clones Open na sila Lucky Robles, Daryl Change and Danny, and syempre ito pong clone ni Basil Valdez. At bilang birthday nga po ngayon ni Jose Manalo mga kadabarkads, syempre hindi mawawala ang pa-surprise at pabati po ng ilang dabarkads natin mula po sa Eat Bulaga Studio. So kanina nasa Sugod Bahay mga kapatid or Sugod Barangay si Jose Manalo at makikita nga dito na may clowns na hinire ang TBJ Production para po magpasaya sa naturang barangay. And also, hindi mawawala yung mga pagbati po ng Dabarkads natin and syempre yung pa-surprise nila kay Jose Manalo. At binalikan din po ng TBJ or ng Itbulaga ang humble beginning ni Jose Manalo kung paano siya nag-start and syempre paano po siya nakilala ng husto sa entertainment industry sa pamamagitan po ng Itbulaga. At alam nyo mga kadabarkads, unexpected po ang nangyari sa Sugod Bahay mga kapatid dahil sinurpresa po si Jose Manalo ng kanyang pamilya. Syempre kasama po yung mga anak at yung kanyang asawa na si Mergin Maranan. Nagulat si Jose Manalo kasi akala niya po hinatid po nila mismo ng asawa niya yung mga bata sa school, pero palabas lang pala yon mga kadabarkads dahil pupunta sa Sugod Bahay ang kanyang pamilya para personal na mismong isurprise ang kanyang asawa at yung kanilang ama na si Jose Manalo. Kaya napariak po si Jose Manalo na akala ko ba hinatid ko to sa school kanina. At sabi nga po ni Mergin Maranan, mamaya na lang daw po siya mag-e-explain. So, parte po yun mga kadabarkads ng paandar or pa-surprise yung kunwari inihatid nila pero yun din pala sinundo para puntahan si Jose Manalo dito po sa nasugod nilang barangay sa Quezon City. At since na-surprise nga po ng bonggang-bongga si Jose Manalo, sobrang emotional po siya. Nakita natin na naiiyak siya dahil nga po hindi niya expected itong nangyari, and then meron po mga birthday message yung kanyang mga anak na mas lalo pong nagpa-emosyon lalo dito kay Jose Manalo mga kadabarkads. Grabe, sobrang emotional din po ng ilang dabarkads natin dito po sa birthday celebration ni Jose Manalo. 'Di ba? And also, nalaman din natin na by Sabado, yung opening po ng kanyang bagong resort. Ito po yung nasa previous update natin na talaga namang nililinis, pinaltan po ng pangalan, binihisan, at mag-o-open na po ito sa public via Saturday. And syempre, siguro, present ang mga dabarkads natin sa kanyang resort nang sa ganon ay mas lalo po itong magbigay po no, ng magandang pasok sa mga customer ni Jose Manalo. Kaya naman happy birthday kay Jose Manalo at more birthday to ka, mabuhay ka hanggat gusto mo dahil alam namin na marami mong napapasaya na mga dabarkads, viewers ng Itbulaga. Kaya naman ingatan sana ni Jose Manalo lagi ang kanyang kalusugan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads. Ang tungkol dito sa isang nagpaalam na po sa Kapatid Network, isang dabarkads and syempre isang kapatid na rin. Sabi dito Ces Drelon in Gretchen Ho out sa Kapatid Network. Nagpaalam na si Gretchen Ho sa Kapatid Network at yes, isang veteranang buong husay at tapang na pagbabalita at pamamahayag ang kanyang kapalit. Yan ay si Ces Drelon. Kamakailan na sila natin si Ces Drelon
naman sa Frontline Pilipinas, ang flagship primetime newscast ng TV5. Nakasama niya sa programa sina Julius Babaw at Jiki Manicad habang siya ang pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim. Simula March 3, 2026, si Ces Derelon ang magiging anchor ng The Big Story sa One News tuwing alas 7:30 ng gabi. May nakalinya na ring mga programa si Ces Derelon sa Signal TV channel at maging sa TV5. Patuloy na nagpapalakas ang News and Information Department ng TV5 sa pamumuno ni Patrick Paes. Si Patrick Paes ang siyang pumalit kay Lucy Cruz Valdez at ipinagbatuloy nito ang magandang nasimulan ng isa sa pinakamalaking news organization at multi-awarded sa bansa ang News 5. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang naging exclusive interview ni Jerome Ibardome dito po sa Alex and Channel. So inireveal po doon ni Jerome Ibardome mga Kadaberkads ang lahat-lahat tungkol sa career niya, sa music and syempre sa future plans. Siguro marami rin po nagulat mga Kadaberkads sa mga naging revelasyon ni Jerome Ibardome, hindi po ba? Pero okay lang yan, talagang darating at darating tayo sa punto mga Kadaberkads na talagang iisipin natin ang mga gagawin natin in the near future. Kailangan na pong i-secure mga Kadaberkads ni Jerome yung kanyang career. Syempre, prina-prioritize niya po yung kanyang pag-aaral mga Kadaberkads at the same time, tinatahak ginagampanan niya po yung kanyang karera dito po sa music industry, hindi po ba? Kaya tayo mga Kadaberkads, mga Jeromantic, sana suportahan natin si Jerome Ibardome sa kung anuman po ang kanyang mga plano, sa kanyang karera, sa kanyang buhay, 'di ba? Kasi as tayo mga fans ni Jerome Ibardome, suportado tayo kung saan po masaya si Jerome Ibardome. At bilang pagsuporta nga po mga Kadaberkads, suportahan na din natin itong kanyang upcoming concert by February 14 sa tanghalang Pasigueño po yan gaganapin. Sa mga wala pa pong ticket, possible na may ticket pa naman at magagawan pa yan ng paraan ni Ma'am Cristina Ignacio ang kanyang producer. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga singing queens natin na kung saan marami po nagtatanong, no? Bakit daw hindi regular ang kanilang schedule dito po sa naturang programa? Actually, mga Kadaberkads, dapat nga po tapos na po ang kanilang kontrata dito sa Itbulaga. So, meron lang po talaga nakiusap na ibalik sila. Kaya paminsan-minsan na lamang natin sila nakikita. Pero sabi ko nga po, at least, di ba, nakikita pa rin natin sila sa programa natin na pinapanood. Ibig sabihin, mga Kadaberkads, talaga namang pinagbigyan ng Itbulaga. Ang kahilingan po ng mga netizen, mga viewers, mga Dabarkads natin kasi yun po ang kasiyahan nila, 'di ba? Dapat lamang talaga na ibalik dahil doon po ang nag-enjoy yung mga viewers ng naturang programa. Kaya kung ano man po ang desisyon ng TVJ Production, magpasalamat tayo kasi nakikita pa rin natin still ang mga singing queens. So paano mga Dabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.